Vacuum na swak gamitin both sa sasakyan at sa bahay. Ito yung dati ng patok na Dirma DX700. Mas murang counterpart ng mga Dyson na presyong ginto. Ito tig-2 lang halos. So far positive naman naging feedback ng karamihan. Meron silang nilabas na bago sa series, etong Dirma's DX700 Pro. Upgraded version siya ng mga naunang modelo. Ang pinaka-significant na pinagkaiba, una, yung dating 600 watts, ginawa na nilang 650 watts sa Pro. Mas malakas yung motor, mas malakas ng humigop. Sakto lang naman, 50 watts yung nadagdag, hindi ganun kalaking difference sa dati, pero ramdam. Noticeable pa rin yung slight improvement ng suction niya. Pangalawa, etong roller brush. Meron ng ganito, wind-driven floor brush daw. Yun yung tawag nila. Meron na ngayon yung umiikot na brush dyan para mas pulido yung paglinis niya, lalo sa sahig. Yun lang naman mainly yung dalawang upgrade. The rest, halos same pa rin dun sa unang model. Tama ng kwento, gamitin na natin. Maglinis tayo ng totoo para makita talaga yung performance sa actual scenario. Dito muna tayo sa sasakyan. Sa flooring, sa seats, mga singit-singit, ayos naman. Maliban sa mga normal na bina-vacuum, sakto din siya pang assist pag nagda-dust off dito sa dashboard. Pag brush or duster lang kasi, magliliparan lang din yung mga alikabok, kakalat lang din ulit sa loob. Pero pag may vacuum, at least nahihigop na rin. Ayaw naman natin to idunggol-dunggol dyan ng rekta kasi syempre, di ba? Ba masugat yung dashboard. Kaya kung ganito, saktong-sakto lang yung pagka-handheld niya. Sakto din gamitin yung upgraded na floor head dito. Dahil dun sa umiikot na brush, kahit yung mga buhok-buhok na di kita dahil itim, nakukuha din niya. Okay. Sa panglinis ng sasakyan, okay, effective naman. Dito tayo sa bahay next. Syempre, yung mga normal use case. Sa sahig. Ganun din, maliban sa mga alikabok, check din yung mga buhok-buhok. Palit-palit lang din ng head para sa mga sulok-sulok para di na masyado kailangan mag-usog ng mga gamit-gamit. Maliban sa sahig, effective din pang agyo-agyo. Sa dingding, sa kisame, ayan o. Tahimik lang din siya. Hindi gaya ng mga old school na vacuum. Eto, medyo kalmado lang yung ingay niya. Pwedeng-pwede pa rin sabayan ng mga sound tripan tuwing linggo habang gumagawa sa bahay. Sa mga screen, kaya din. Siksik yung mga alikabok dito sa exhaust fan to eh. Dito nakatutok. Oh, ayos naman. Parang sa dashboard kanina, okay na okay din pang dust off ng mga desk. Kung may workspace or home office, wala lang akong desktop PC, sayang di ma-demo. Pero malamang ayos din to pang linis ng mga CPU. Pang general na linis talaga kahit saan sa bahay. Ganda rin na itong transparent na compartment ng dumi oh. Pag may nahigop na importante o lumalagitik, kita mo na agad. Mahanap mo na yung nawawala mong hikaw o pakaw. Safe na safe dito pag nahigop, mareretrieve mo pa. Saka syempre, kita rin pag marami ng laman. Kahit di pa puno, maganda na tinataktak lagi agad yung laman para laging maluwag yung higop ng hangin. Yan. Full force lagi yung higop. Tsaka hindi hirap yung motor pag marami ng nakabarang dumi. Isang limitation lang nito pang dry vacuum lang pwede. Bawal sa tubig o kahit anong liquid. Maliban doon, kahit saan na, higupin lahat ng maisipan higupin, basta wag lang basa. Paglilinisan, napakadali lang din. Etong filter nalalabhan. Alam ko may nabibili ding replacement pero matagal-tagal naman siguro to bago kailanganin magpalit. Mukha namang matibay to basta alalay lang din sa pagkuskus o pagbrush. Saktong pagbrotcha lang, hindi kailangan labhan lagi. Tapos eto, pwede hugasan. Ayun, madalang na siguro magagamit tong walis dustpan. May bagong laruan, tsaka saktong pampagana na naman maglinis. Parang lahat tuloy ng makitang dumi, gusto mo i-vacuum. Check nyo iba pa nating video para sa iba pa nating mga trip sa bahay, tsaka sa sasakyan. Subscribe na rin kayo para kita tayo sa mga susunod. Salamat!